ito ba ay isang leksyon about trust at kung paano natin ibibigay yung trust natin basta-basta? Well, syempre, yung trust naman po is not built overnight. Okay. Hindi ba? So, I think yung pong kredibilidad na nabuo po ng mga news desks, no? Sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa pambansa, hindi naman yan na dahil sa isang istorya lang eh. But again, ang mga istorya na ito ay nakabatay po sa katotohanan, sa mga aktual na pangyayari. So for example, doon na lang po sa viral video, hindi ba? Talagang that should not have ever been platformed. Kasi nga, nakabatay ho sa panlilinlang at panloloko. Kasi sinasabi na iba, hindi, but Kong, it doesn't change the fact na kailangan talagang tugunan itong presyong ito. True, there is no debate in that. True din na may mga sentimento ang tao na hindi sila natutuwa. Correct. Hindi, yun nga. Correct. True din. No one is telling them that that is incorrect. No? Pero, but the question is, I think there are many other stories of ordinary Filipino households na ganyan, iba yung karanasan nila. Talagang tumaas po yung presyo ng kuryente nila for whatever reasons. Hindi ba? So, at yun yung tingin ko dapat binibigyan ng platform ng mga social media sites, pages, news articles. No? Hindi ho yung mga content na talagang ang gusto lang nila mangyari, maghasik ng galit, no? Na nakabatay ho sa hindi katotohanan. Ako sa akin naman, ang reaksyon ko na nakita ko yun, yung importance ng proseso ng vetting. Ibig sabihin, lagi ko sinasabi ko, Terry, na sa newsroom kasi, before umere or before ma-post, parang ilang layers of approval, kung merong ganong klaseng layers of approval, may kita mo na magkaiba agad yung litrato eh. Diba? So parang hindi na agad lalabas yun. So I think it's also part of the thing. Pwede siyang maging part ng i-criticize natin na sana meron silang ganong klaseng vetting process. Pero ang totoo, yung proseso nung Wonder, nung linggo ko yun sinulat eh. Kasi parang they were talking about a bill na ventilador lang po yung from 700 to 7,000. And sa totoo lang ho, yung pong mga ganun pong mga households, hindi ho ganun yung spike. I mean, even if it is in the summer months, hindi ba? Hindi ho ganun yung maging spike in their invoices. No? And more importantly, syempre, yung una mong tanong doon, baka may jumper. Hindi ba? More than yung iba pang mga bagay pagka biglang may spike in your monthly bill. No? So, again, dahil nga, they made the mistake also of showing the accounts, di na-pause. At nakita ho talaga that they were referring to different account numbers. So, they've been found out. Basahin ko lang ulit ito kung Terry, no? Itong tagline ng PGMN. Sabi ay, the only Philippine media channel in pursuit of free speech absolutism. Paano po absolutism po? Paano po babalansehin yung freedom of speech at ang laban kontra po sa fake news? I don't want to explain their as a views, lawmaker po. At totoo ho talaga meron hong actual na balance yun eh. Kasi yung free speech naman ho, like, even yung mga abogado sasabihin nila, yung free speech po ang nagpipigil ho niyan yung libel laws, no, defamation laws po, na meron tayo. So, ibig sabihin, hindi naman ho talaga totoong lahat ng pwede mo sabihin. Hindi din pwede halimbawa na nagmumura ka, for example, kahit naman sa broadcast merong mga words na hindi mo pwedeng sabihin. So, yung ganun pong tingin ko, kailangan ho natin unawain na hindi lang ho tayo yung tao sa mundo. Hindi ba? We are a nation of the rules that we have, particularly in terms of media broadcast and publishing. Okay. Kung I wonder kung ano pa kaya yung mga policies na on top of your mind na pwede pa nating maidagdag para makontra natin itong mga disinformation coming from organizations na kumbaga wala namang basehan ng code of ethics, wala naman talaga silang sinusunod na standard. I wonder kasi medyo matagal-tagal ng usapin ito tapos I'm not sure if it was the ICT or Cybercrime Division yung nagsabi na ang hirap kasi na makipag-coordinate din sa mga social media platforms natin, for example, kasi wala naman, for example, yung Meta nasa ibang bansa, so parang hindi sila covered ng mga batas natin dito, things like that. So ano kaya yung pwede nating ipatupad pa in terms of legislation? Well, I think at this point, ang mas importante ho, we should be able to see the lay of the land. So, sino ba talaga yung mga nag-implement ng mga disinformation
activities, no? Actually, makikita naman ho natin yan eh. Kung ano yung persuasion. Kung sino ho yung... Hindi lang, pwede naman maging persuasion neutral eh. Kasi this information naman po can come from whichever place eh. Yeah. Sa totoo lang. Yeah. And again, yung disinformation, ang unang question doon, totoo ba ito? Nakabatay ba ito sa katotohanan? If it's a manufactured content, tingin ko dapat meron hong magawa doon. So, pag-aralan natin, but I think yung resolution should be able to see the lay of the land first bago magkaroon ng mga actual proposals on what to do. Kasi I think very important din yung free speech hindi humasagkaan dahil ayaw din naman ho natin yun talagang mangyari. Mas matimbang pa rin sa atin yung kalayaan sa pamamahayag kesa doon po sa pag-impose ng mga additional safeguards against free speech. Yes. Okay, before tayo kumamyo papunta sa impeachment, magla-last reaction magtitake lang ako ng last reaction from Kong Terry tungkol doon sa mga images dito sa kaso na ito. Marami kasi yung medyo na iskandalo sa mga maleta na yun eh. Kasi parang issue sa kanila yung maleta bilang grupo. Biglang kanina, yung parang kinakasuhan sila na merong images of maleta din na may pera. Ano reaction nyo dyan? Ayoko na lang mag-react. I think the images speak for themselves, and that would basically show the absolutely glaring hypocrisy of this entire affair.